kahulugan? Halimbawa, ang salitang ahas ay hindi lamang isang hayop, maaari rin itong tumutukoy sa isang taong traidor. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang denotasyon at konotasyon, pati na rin ang kanilang gamit at kaibahan. Unahin natin ang denotasyon. Ang denotasyon ay ang literal o tuwirang kahulugan ng isang salita. Ito ang kahulugang makikita natin sa diksyonaryo. Halimbawa, ang salitang ahas ay isang uri ng reptilian na gumagapang. Ang puso naman ay bahagi ng katawan na bumubomba ng dugo. Ginagamit ang denotasyon sa mga formal na sulatin tulad ng ulat at akademikong papel dahil ito ay malinaw at tiyak. Sa madaling salita, ang denotasyon ay direktang kahulugan ng salita. Ngayon naman, pag-usapan natin ang konotasyon. Ang konotasyon ay ang malalim o di-tuwirang kahulugan ng isang salita. Ito ay may kasamang damdamin o simbolismo. Halimbawa, ang ahas ay maaaring tumutukoy sa isang taong traidor o mapanlinlang. Ang puso naman ay maaaring sumisimbolo sa pagmamahal o damdamin. Ginagamit ang konotasyon sa panitikan tulad ng tula, kwento at awit upang maging mas makulay at emosyonal ang pagpapahayag. Ibig sabihin, ang konotasyon ay nakatagong kahulugan ng salita. Narito ang kanilang pagkakaiba. Ang denotasyon ay literal at tuwiran, samantalang ang konotasyon ay malalim at may damdamin. Ang denotasyon ay ginagamit sa formal na paraan, habang ang konotasyon ay ginagamit sa mas malikhaing pagpapahayag. Laging tandaan na ang denotasyon ay direktang kahulugan at ang konotasyon ay nakatagong kahulugan. Iyan ang denotasyon at konotasyon. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood!